Alam nyo ba kung paano maiiwasan ang pag-atake ng mga peste sa ating mga tanim? Hello mga ka-agri! In this video, ibibigay po namin sa inyo yung 10 mga common pest tulad ng aphids, whiteflies, langgam, armyworms, fruit fly, leaf miner, eggplant, fruit and stem borer, cucurbits beetles, snails and slugs, pati po yung tipaklong na madalas natin na i-encounter sa ating garden. At pag-uusapan natin isa-isa, aalamin natin kung paano ba sila umaatake, ano yung kanilang behavior, para mas maintindihan natin kung ano yung tamang approach para makontrol yung mga ganitong klase ng peste. Coming up. In reality, hindi po natin totally eradicate yung mga peste, as in 0%. Napaka-imposible po nun. Okay lang kung may mga pangilan-ngilan na peste kasi part po yan ng ecosystem. Pagkain din po yan ng mga predator. So, kasama sila dun sa food chain. Ito po yung natutunan ko sa pagtatanim. Lahat po ng halaman, meron silang panlaban sa sakit tsaka sa peste. Yan po yung kanilang defense mechanism. Merong chemical tsaka physical na aspeto, yung mga scent na nilalabas ng mga halaman para lapitan sila ng beneficial insects na magpuprotekta sa kanila. Tapos yung physical naman, kung makikita nyo po yung ibang mga tanim, may mga maliliit po na parang tinik o fiber dyan sa kanilang katawan. Yan din yung nagpuprotekta sa kanilang mga puno. Tapos yung iba naman, makikita natin yung kanilang mga dahon, may mga tinik-tinik din. So parang tao din po itong mga halaman. Kung mataas yung kanilang resistensya, hindi po sila basta-basta nagkakasakit at inaatake ng mga peste. So, kailangan lang po natin patabain yung ating mga halaman sa pamamagitan po ng pagpapataba ng lupa. Tapos yung lupa yung magpapataba sa ating mga halaman. So, ang inaatake po ng mga peste, yung tanim po na payat. Tulad dito sa tanim nating talong. Ayan, medyo payat siya. Tapos may mga insekto yung ibang mga dahon. Ayan, kung makikita nyo po, may mga itlog. Ayun, maliliit. Yan. Nasisense po kasi ng mga insekto yung mga tanim na mahina. Yun po yung kanilang inaatake. Kumbaga, naka-off yung defense mechanism ng mga halaman. Kaya yan po yung kanilang pinupuntirya. So, para po maiwasan yung pag-atake ng peste, patabain lang natin yung ating mga tanim. Pangalawa, kailangan po yung early detection. Lagi po dapat natin minumonitor yung ating mga tanim. Kung may nakita na po kayong mga itlog dyan sa mga dahon, kailangan po makontrol na natin habang itlog pa lang. Kasi pag yan nagpisa, naging larvae, dyan na po nagkakaroon ng problema. Karamihan po sa mga peste, pag naging larvae na siya, yan po yung pinaka-destructive na stage ng kanilang life cycle. Dyan na po nila sinisira yung ating mga tanim. Pero depende pa rin po yan sa klase ng peste. Mamaya iisa-isayin natin para maintindihan natin kung anong klase yung pag-atake ng mga peste. Pangatlo, yung crop rotation. So last time nandito po yung pipino natin, ililipat natin siya para yung mga cucurbit beetle, yung peste, malito na rin, hindi na nga mapuntahan yung itatanim nating mga pipino. Tulad po dito sa tanim kong sili, ito madalas kinakain ng mga ibon. Ayan, may kinainan na naman na hinog na bunga. Last time nandun po yan sa harap ng aking garden. Nung nilipat ko siya dito, nakapag-harvest na ako ng mga bunga kasi hindi na siya nakikita ng mga ibon. Parang nalito sila kung nasaan na yung tanim kong sili. So ngayon ulit, natuklasan naman nila ulit kung saan siya nakalagay. Kaya, ayan, kinakainan na naman. Pero ililipat ko siya ulit para makasurvive naman siya sa mga ibon. Pang-apat, yung companion planting. So ginagawa ko po, nagtatanim ako ng mga herbs sa pagitan ng mga crops. Tulad dito, may mga spring onions, merong garlic chives, andyan yung sili natin. Yan. So, naglalagay ako ng mga herbs para i-repel niya yung mga insekto. So, yan, may tanim pa tayong bawang. Ito hindi siya tumutubo pero nung hinukay ko kanina, may ugat na. So, buhay na yung ating bawang. Panglima, yung pag-spray natin ng organic spray, yung Oriental Herbal Nutrients 2. So ito po yung OHN gawa sa bawang at luya. Nakakatulong din po ito para i-boost yung immune system tapos i-repel na rin yung mga insekto. Yung OHN2, meron po yung sili, makabuhay, herbs, tsaka yung kakawate. Meron silang mga natural insecticide and fungicide. So yan po yung magandang gamitin pang spray sa ating mga halaman.
So ito pong OHN2 ay organic. So pag nag-i-spray tayo ng organic, hindi siya tulad ng chemical na sobrang tapang na once lang tayo mag-i-spray, okay na. Ito po, at least kung marami talaga yung peste sa inyong garden, twice a week po tayo mag-spray. Kung wala naman masyado, once a week po pang maintenance lang natin. Ang hindi maganda dun sa chemical, pag nag-spray po tayo, pati yung mga beneficial insects, yung mga pollinators na mamatay. Yan din po yung dahilan kung bakit hindi nabubuo yung mga bunga. Kaya konti lang din yung na-harvest natin sa ating mga tanim. Number 6, yung pagkakaroon natin ng flower garden para mag-attract po ng mga beneficial insects at predator ng mga peste. So kapag maraming beneficial insects, mas nakokontrol po nila yung population ng mga peste kasi kinakain nila. Ito na po yung 10 peste na common na umatake sa ating garden. Unahin natin yung tatlo, yung aphids, whiteflies, tsaka yung langgam. Etong aphids, tsaka yung whiteflies, katandem po yan ng langgam. Pagka may langgam, meron pong whiteflies, tsaka aphids. Kasi itong dalawang insekto na to, nagpuproduce po ng honeydew. Kinakain nila yung sap o yung katas ng dahon. Tapos, nagpuproduce sila ng honeydew na pagkain ng langgam. Tapos, habang kinakain nila yung mga katas dyan sa dahon, pinuprotektahan po sila ng langgam. So magkatandem po silang dalawa. So kailangan pati yung langgam makontrol din natin. So makikita po natin yung aphids tsaka whiteflies sa ilalim ng dahon. So ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? Etong aphids, pag kumain po sila, ang nangyayari sa dahon, nagkukulubot. Ang whiteflies naman, mapapansin natin, nagkakaroon po ng paninilaw ng dahon. Tapos itong mga insekto na to nakakapagpalipat din ng mga sakit. Kung napuntahan po nila yung isang tanim na may sakit, kasi nga mahina, maililipat po nila yun sa ibang mga crops ninyo. So, kailangan makontrol po natin sila. So, paano natin makokontrol itong aphids tsaka yung whiteflies? Itong OHN2 pwede natin gamitin. Sprayan natin yung ilalim ng dahon. Kung nandyan pa yan sila sa ilalim, ayan, pwede nyo pong tirisin lahat ng mga itlog. Tapos, kung sobra nang sira yung dahon, alisin na natin, tapos sunugin or ibaon natin sa lupa para hindi siya kumalat. So maliliit lang po sila na insekto, pero dahil sa dami nila, nagiging destructive po sila sa isang tanim. Sa isang dahon, napakarami po niyan. Marami pong klase ng langgam. May mga langgam na beneficial, nakakatulong sila para i-pollinate yung mga bulaklak para mabuo. Meron din pong mga langgam na destructive, no, tulad ng langgam na katandem ng aphids saka ng whiteflies. So ang solusyon po natin dyan, mag-spray tayo ng 100 ml na white vinegar puro, tapos hahaluan natin ng 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Yan po yung pang-i-spray natin sa langgam. Pero wag nyo pong i-sprayhan yung tanim ninyo kasi napakatapang po ng mixture na yun. Ang i-sprayan lang natin yung langgam. So para maalis sila, pwede nyo ipagpag yung puno. Pag nandyan na sila sa lupa, saka natin sila sprayan, or i-flash nyo po sila ng tubig para maalis yung mga langgam dyan sa tanim, saka natin i-sprayan ng suka na may dishwashing liquid. Yung ibang mga farmer gumagamit po ng sabon na panlaba, yung powder. Yan po yung tinitimpla nila sa tubig tapos ini-spray sa mga tanim. So kung meron pa po kayong mga ibang alam na home remedy or natural na pamamaraan para masolve yung mga peste, i-share nyo naman po sa comment section para makatulong tayo sa iba. Meron pa po palang isang very exciting na panlaban din natin sa mga peste, yung trichogama. So ito po i-feature natin in the future. Pupuntahan natin sa DA. Meron po kami nakita dati na nagkukulture ng trichogama. So ang ginagawa po ng trichogama, mag-inject sila dun sa itlog ng insekto para mabulok at hindi na siya mabuo. So mas kukonti yung kanilang population. Yan po yung ginagamit for biocontrol para makontrol natin yung population ng mga insekto. Pang-apat na peste, yung armyworm. Etong armyworm, madalas umaatake po ito sa maisan, sa mga palay, pati po sa mga pakwan. Pag dumaan po yung armyworm, sobrang dami po nila. Kaya nilang ubusin yung mga dadaanan nilang mga tanim. Kakainin yung dahon, sisirain yung bunga. Yan po yung nature ng mga armyworms. Trichogama, nakakatulong din yan para sirain yung mga itlog ng mga armyworms. So yung pag-control natin sa mga armyworms, pwede tayong mag-spray ng OHN,
Tapos may mga predator po itong armyworms. Yung mga bagong pisa na itlog, yung maliliit na larvae, kinakain niya ng mga ladybug, ng mga langgam, ng iba pang mga predatory insects. So paramihin lang natin yung mga beneficial insects. Then alamin natin yung cycle niya. Nangingitlog po yan sa dahon, yung mga adult ng armyworms. Tapos pag laki nun, kakainin niya yung dahon, yung bunga. Pag malalaki na sila, pupunta po yan sa lupa. Doon po yung kanilang pupa stage. So doon sila magpapalaki. Paglabas nila ng lupa, magiging adult ulit. So kailangan makontrol natin yung bawat stages. Panglima yung fruit fly. So yan po yung mga sumisira sa bunga ng ating mga tanim, tulad ng pakwan, ng pipino, ng talog, ng iba pang mga crops. So ang ginagawa po ng fruit fly, tinutusok nila, nag-iiwan sila ng itlog. Pag pisa nun, pag naging larvae, kakainin na nila yung loob ng bunga. Yung solution po natin dyan, pwede kayong gumawa ng trap. So gamit po yung mga plastic bottle, gagawa po kayo ng butas paikot, mga 4. Tapos lalagyan nyo po siya ng maliit na hose. Yan, parang ganito. So itutusok nyo po yan dito, yung hose na yan, para meron siyang pasukan ng insekto. Then bibili kayo sa mga agri-supply ng methyl eugenol. Yan po yung nag-attract ng male fruit fly. Tapos tatrap doon sa loob, mamamatay sila. So hindi po dadami kasi kulang na yung kapartner ng insekto na yon. Hindi na sila dadami sa inyong area. Kumbaga wala na pong way para mag-produce siya ng mga itlog. Maliban dun sa methyl eugenol, pwede rin kayong bumili ng yellow fly trap. Yun naman po para siyang rugby. Ipapahid nyo po yan sa mga plastic bottle, tapos ibibitin nyo sa inyong garden. Yan po yung pupuntahan ng mga fruit fly. Tapos didikit sila dyan hanggang sa mamatay. Ang alam ko po sa tamang paglalagay noon ay dapat paikot lang ng inyong garden. Huwag nyo pong ilalagay yun sa loob ng inyong garden. Kasi kung sa loob yung mga insekto, papasok doon sa gitna ng inyong garden. Kung hindi niya nakita yung inyong trap, mapupunta siya doon sa inyong mga tanim. So mas maganda po sa labas or malayo sa inyong garden yung pag-install nyo ng mga fruit fly trap. Number 6 ay leaf miner. So yan po yung sumisira dyan sa mga dahon na parang may mga dinaanan. So larvae siya, uod. So kailangan po natin siyang pisilin para mamatay. Ayan. Kasi pag hindi po natin yan mapapatay yung mga larvae na yan, pag naging adult, naging moth siya ulit, dilipad, dadapo na naman sa ibang dahon, mangingitlog. Pag pisa, kakainin na naman niya yung mga tissues sa dahon, kaya may makikita kayong mga markings. Yan. So kailangan lang po natin ma-stop yung kanilang population. Mas madali siyang makontrol pagka nasa larvae stage, kasi makikita natin kung nasan sila. Yan, yung mga kinainan. Pero kung marami na po yung kinainan sa dahon, alisin nyo na po yung buong dahon, kasi useless na yon. Hindi na yun nagagamit ng halaman para mag-produce siya ng pagkain. Yung pag-spray din natin ng OHN, makakatulong din yun para po itaboy tsaka puksain yung mga adult insects. Number 7, yung eggplant fruit and stem borer. So ito po, klase rin ng fruit fly. So ginagawa naman po nun, tinutusok niya yung bunga. Kaya minsan may makikita tayong uod sa loob ng talong. Kung yung stem naman yung kanyang naturukan, ang mangyayari po doon sa talbos, malalanta. So kapag yung talong ninyo, nakikita niyo yung talbos, nalalanta, meron po yung uod sa loob. Inaatake niya lang yung talbos kasi yan po yung part na malambot, no? Hindi niya po matusok yung mga matitigas na parte, kaya madalas talbos po yung tinutusok ng ganong klaseng insekto. Yung pinaka-destructive stage niya ay yung larvae din. Pag naging larvae siya, doon niya kinakain yung bunga pati yung stem ng mga talbos. So pag nakita niyo po na may mga butas na or nalalanta yung mga talbos, putulin nyo na po, alisin nyo agad para hindi siya maging adult. Then after po ng pagiging larvae, makikita nyo naman siya parang nakabalot, no? Yan yung kanyang cocoon. So yan naman po yung stage na nagpapamature siya para maging adult. Makikita naman natin yan sa mga ilalim ng dahon, dyan sa lupa, sa mga tuyong dahon. So kailangan po yun maalis na natin agad. Kasi po yun, pag naging adult, lilipad na naman ulit. So, ang prevention natin doon, spray naman tayo ng OHN para itaboy niya po yung mga adult na EFSB.
Pangwalo yung cucurbit beetle. So yung pamilya po ng cucurbits, yan lang yung kinakain ng cucurbit beetle, tulad ng pipino, ampalaya, pakwan, upo. So ang solusyon natin dyan, mag-crop rotation. So dati nandito po nakatanim yung aking pipino, nilipat ko siya dito sa kabila. No, papalitan ko siya ng mga solanaceous kasi alam po ng mga peste kung nasaan yung mga kinakainan nila. So kapag nilipat natin, mahihirapan silang humanap ng pagkain. Makokontrol natin yung population kasi wala na po silang makain. Kumbaga inalis natin yung kanilang diet. Then ganoon din, mag-spray pa rin tayo ng OHN. Yan po yung isang prevention natin, saka pampuksa din sa mga peste. Number 9, yung slugs saka snails. So madalas po natin makikita ito during rainy season kung saan medyo mamasa-masa yung lupa. So makikita natin yan sa mga ilalim ng mga paso, ng mga kahoy. So dyan po sila tumatago pag umaga. Pag gabi, doon po sila naglalabasan. Doon natin siya madaling mahuli. So gagawin natin, pwede natin siyang i-hunt ng gabi. Labas po kayo sa gabi, dala kayo ng flashlight. Madali siyang makuha, no? Pwede natin siyang tirisin, yung tiriside. Then, pwede rin tayong gumawa ng bear trap. So, ang gagawin natin, kuha kayo ng mga container. Tapos, ibabaon nyo po sa lupa na halos kapantay din ng lupa yung pagkakabaon. Tapos, lalagyan natin ng beer, kahit mga konti lang. Tapos, dadagdagan natin ng yeast. Yan po yung bear trap para sa snails at sa slugs. Pupuntahan po nila yan hanggang sa mahulog sila dun sa loob at malunod. So, yung yeast po yung nag-a-attract dun sa mga slugs at snails. Then, isa pang prevention, pwede tayo magbudbud ng abo o wood ash para po hindi malapitan ng slugs at snails yung ating mga tanim. Then, i-check natin yung mga kahoy, pati yung mga paso pag umaga. Kung wala namang silbi yung mga kahoy, alisin na natin para wala po silang pamahayan. Number 10 ay tipaklong. So, madalas po yung tipaklong naninirahan yan sa mga damo. So, linisin lang natin, alisin natin yung mga damo para wala pong mga tipaklong sa ating garden. So, lalo na po ngayong tag-ulan, ang bilis po niyan kumapal, mabilis silang tumubo. So, kailangan linisin natin yung ating garden. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!